Kabanata 241 hanggang 245. Nagsimulang lumabo ang liwanag sa kagubatan, hindi dahil huli na ang lahat, kundi dahil sa sobrang siksik ng mga halaman at mahirap tumagos dito ang sikat ng araw. Naging basa na rin ang hangin, puno ng amoy ng mas maraming halaman. Ito ay medyo isang intermediate level upgrade platform. Sa gitna ng karamihan, para kay Tangulan, nakapasok siya sa intermediate ascension platform. Ang kanyang karanasan sa intermediate ascension platform ay hindi pa rin malilimutan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganap na ipinakita ni Teacher Wu ang kanyang makapangyarihang lakas. Sa harap ng makapangyarihang combat power ni Teacher Wu, ang 1,000 taong Soul Beast at maging ang 10,000 taong Soul Beast ay sunod-sunod na bumagsak. Mag-ingat kayong lahat, hindi masyadong nakikita ang ibong hangin ko dito, masyadong siksik ang mga halaman. Paalala ni Guyu sa mahinang boses. Bumagal si Tangulan. Kapag nakarating ka na sa lugar na ito, hindi ka na makakapagpabilis ng padalos-dalos. Captain, sinabi mo na kung patuloy tayong lumalim, maaari ba tayong direktang pumunta sa intermediate level ng ascension platform? Tanong ni Xu Xiaoyan sa mahinang boses. Umiling si Tangulan, hindi ko alam. Hindi ito sinabi ni Teacher Wu. Oo. Muling tumunog ang boses ni Guyu. Oo. Tumingin sa kanya si Tangulan na may pagtataka. Tumango si Guyu sa kanya, ang mga platform ng pag-akyat ay talagang konektado sa isa't isa. Hanggat ang base ng pagtatanim ay mas mababa sa ika-4 na singsing at ang lakas ay patuloy na lumalalim, posible na makapasok sa intermediate na plataporma ng pag-akyat. Gayunpaman, kung gusto mong tumawid sa hadlang na ito, hindi maiiwasang makatagpo ka ng isang makapangyarihang Soul Beast. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagtalo sa isang makapangyarihang Soul Beast na ito ay mas mahirap para sa amin. Ito ay marahil mas mahirap para sa amin. Mga Masters. Sa makatuwid, bihira ang isang tao ay maaaring pumunta mula sa pangunahing yugto hanggang sa intermediate na yugto. Siya ay miyembro ng Spirit Spreading Pagoda, at natural na higit na alam ang tungkol sa mga sikreto ng Spirit Spreading Pagoda kaysa sa iba. Sinabi ni XCXC na may kaunting pananabik, kung gayon kailangan nating subukan at tingnan kung maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito para direktang makapasok sa intermediate ascension platform. Mapait na ngumiti si Tangulan, natatakot ako na hindi ito ganoon kadali. Malinaw pa rin niyang naaalala kung gaano kakilakilabot ang Spirit Beast sa middle level na platform ng pag-akyat. Kahit sinong lumabas ay malayo pa sa nakaraang Flame Lion King. Higit pa rito, dahil ang Spirit Spreading Tower ay nagtayo ng Spirit Ascension Platform, dapat ay naiset up nila ang hadlang sa pagitan ng elementarya at intermediate na antas. Kung gusto mong malimpasan ang hadlang na ito, hindi maiiwasang makatagpo ka ng malakas na pagtutol. Subukan mo. Nakakagulat na hindi pinabulaanan ni Guyu si XCXC sa pagkakataong ito. Ang dalas ng hitsura ng Soul Beast ay nagsimulang bumaba. Sa madilim na kagubatan na ito, tahimik at komportable. Gayunpaman, habang ang mga halaman ay naglalaman ng masaganang sigla, tila kakaiba ng walang paggalaw ng kaluluwang hayop. Batay sa karanasan ni Tangulan, alam niya na napakaposible na nakapasok sila sa teritoryo ng ilang makapangyarihang Soul Beast. Bukod dito, ito ay dapat na malayo sa pagkakaroon ng Flame Lion King. Dahil, sa lugar na ito, maging ang mga tawag ng mga insekto at ibon ay naging bihira na. Parang na-encounter na nila ang ganitong sitwasyon minsan. XCXC, naalala mo ba noong una tayong pumasok sa pataas na plataporma noong panahon ng riot? Tanong ni Tangulan sa mahinang boses. Sinabi ni XCXC, syempre naaalala ko. Maswerte tayo noong panahong iyon. Sa tulong ng sutla ng demonyong gagamba sa mukha ng tao, napakaraming espiritual na kapangyarihan ang naabsorb, nakaakyat ka rin sa espiritu sa unang pagkakataon. Sinabi ni Tangulan, kung gayon paano ka umalis sa oras na iyon, naaalala mo ba? Matalinong nang inig si XCXC, at agad niyang naunawaan kung bakit kailangang magtanong ng ganoon si Tangulan, at nawala ng boses, ibig mong sabihin, ito ay. Mapait na ngumiti si Tangulan, parehas ang pakiramdam, sana hindi. Si XCXC ay umatras kay Tangulan na halos walang malay, na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tandang-tanda pa niya na sa panahon ng kaguluhan, ang lamig ay bumalot sa kanyang katawan at madaling naputol. Ang sarili kong damdamin. Nang malaon, nagkaroon siya ng bangungot sa loob ng isang buong buwan bago niya unti-unting naalis ang takot na iyon. Sa mga sumunod na taon, hindi na nila muling nakatagpo ang Soul Beast na iyon, ngunit salamat, ngunit malinaw pa rin nilang naaalala ang takot na dinala sa kanya ng Soul Beast. Ibig mong sabihin? Tanong ni Guyu sa mahinang boses. Tumango si Tangulan. Medyo naging marangal din ang mga mata ni Guyu. Ang nakapaligid na kagubatan ay tila naging mas madilim sa sandaling ito, at ang hindi nakikitang presyon ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Si XCXC ay pinagpapawisan sa kanyang mga palad, at ang paghinga ay medyo hindi pantay. Paano kung magpalit tayo ng direksyon? Sabi ni XCXC sa mahinang boses.
Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, ang ilang mga bagay ay hindi maiiwasan. Kung wala kang lakas ng loob na harapin ito, kung gayon ito ay palaging magiging anino sa iyong puso. Sa pamamagitan lamang ng pagtagumpayan ito maaari kang higit pa at tunay na maging malakas. Sa pamamagitan ng mapait na ngumiti si XCXA, madaling sabihin, ngunit. Sinabi lang niya iyon, biglang, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga braso at pinigilan ang kanyang mga kaibigan. Sabay pikit ng bahagya ng mata at tumingin sa isang direksyon sa gilid. Sa malaking kagubatan na ito, ang kanyang pangunawa ay ang pinakamatalas. Sa pamamagitan ng pagkakaugnay sa pagitan ng asul na pilak na damo at ng mga nakapaligid na halaman, malabo niyang nararamdaman ang isang bagay na hindi maramdaman ng iba, tulad ng takot sa mga halaman. Lumabas ka! Sigaw ni Tang Wulan sa mahinang boses. Tila konektado si Guyu sa kanyang isip, hinailan ng bola ng apoy ang mahinang apoy ng buntot, gumuhit ng arko, at lumipad patungo sa titig ni Tang Wulan. Nang makitang tatagos na ang bowl ang apoy sa kakahuyan, biglang may dumaan na anino, at biglang sumabog ang bowl ang apoy, na naging bola ng apoy at sumabog sa hangin. Isang mar-angle na figure ang lumabas din sa anino. Nang makita ito, agad na nalanghap ni XCXC ang malamig na hangin, at ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger ay sabay na tumalon sa kanyang mga kamay, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Ang matangkad na figure ay higit sa 3 metro ang taas, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng maitim na gininto ang buhok, at ang kanyang mga mata ay walang emosyon, puno ng kawalang interes at kalupitan. Ang mga braso ay napakalaki at matibay, at ang parehong mga paa sa harap ay madilim na gininto ang matutulis na talam, na higit sa 1 metro ang haba. Ang isang pares ng matitibay na braso ay nakaunat, at ang mga matutulis na kuko ay sumunod lamang sa kanyang katawan sa hangin, at lahat sila ay gumawa ng bahagyang, sotset, na tunog. Nanghina ang mga mag-aaral ni Tang Wulan, at sinabi niya sa malalim na boses, Dark Gold Direct Clover. Kung hihilingin sa kanila na alalahanin ang kaaway na pinakaayaw nilang makaharap sa Primary Spirit Ascension Platform sa nakalipas na 3.5 taon, kung gayon, walang duda, ito ay ang Dark Golden Deinonychus Bear. Noong una niyang nakatagpo ito, nakita ni Tang Wulan sa sarili niyang mga mata na sumuko dito ang Flame Lion Group na parang mga pusa sa harapan nito. At ang kanyang Golden Dragon Claw din ang unang kabiguan. Napakalalim ng memorya ni XCXA, kaya bakit hindi si Tang Wulan? Nagbago ang panahon, at sa loob ng mahigit 3 taon, hindi na nila nakatagpo muli ang Dark Golden Deinonychus Bear, at malapit na nilang makalimutan ang kapangyarihan ng isang ito. At ngayon lang, sa wakas ay nagkita ulit sila. Ang Dark Golden Deinonychus Bear ay napakalakas sa pag-atake, depensa o bilis. Ang mga ito ay kakilakilabot sa malapit na labanan at may super explosive power sa mahabang hanay. Sa lahat ng nangungunang espiritong hayop, ito ay palaging kabilang sa pinakamahusay. Ito ay isang nakakatakot na soul beast na kayang makipaglaban sa totoong dragon. Ang madilim na gininto ang Direct Clover ay tumitig sa kanila ng walang malasakit na mga mata, at ang pula ay unti-unting lumitaw sa kaibuturan ng mga mag-aaral, na nagpapakita ng isang uhaw sa dugo na liwanag. Sa paglalakad patungo sa kanila, ang maitim na gininto ang buhok sa kanyang katawan ay tila kumikislap sa liwanag. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, nasa unahan ako, sinusuportahan mo. Kung matatalo ako, babalik ka. Gaya ng sinabi niya, nagmamayabang siya at dirdiretsyong naglakad patungo sa Dark Golden Terrier Clover. Ang mga unang hakbang ay medyo maikli. Dahan-dahan, ngunit mabilis, tumakbo si Tang Wulan. Sige na. Sa pagtingin sa likod ni Tang Wulan, biglang nakaramdam ng kalungkutan si XCXA. Sa tuwing siya ay nasa panganib, siya ay sumugod sa harapan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya magagawa iyon. Habang nag-iisip tungkol dito, biglang bumili si XCXC at nagmamadaling lumabas sa gilid. Isang bilog ng mga gulong ng yelo ang itinaas sa langit, umikot sa isang arko, at unang lumipad sa Dark Golden Deinonychus. Kasabay nito, ang mga molekula ng elemento sa hangin ay biglang nagiging magagalitin, at ang mga elemento ng iba't ibang mga katangian ay nagtitipon sa hangin. Sa wakas ay nakatagpo ng Shift Zero ang pinakamalakas na kalaban. Humakbang pasulong si Tang Wulan, palapit ng palapit sa Dark Golden Direct Clover, ngunit biglang tumigil ang Dark Golden Direct Clover. Bumagsak ang gulong ng yelo, sa itaas mismo ng ulo nito, ngunit hindi man lang ito nilingan. Bumagsak ang malakas na lamig at kumalat sa buong katawan, ngunit isang layer ng hamog na nagyelo ang idinagdag sa ibabaw ng katawan nito. Umuungol. Sa gitna ng dagindong, ang Dark Golden Direct Clover ay biglang ibinaba ang kanang braso, winalis ang higanteng mga kuko nito, at dumiretso sa Tang Wulan. Ang mahigpit na epekto ng gulong ng yelo ay hindi gumaganap ng isang papel dito. Pumalakpak ang kanang braso ni Tang Wulan, at lumaki ang mga kuko ng gintong dragon. Sa laki, mas mababa pa rin siya sa Dark Golden Terrifying Claw ng kalaban, ngunit si Tang Wulan ay hindi na katulad noong 3 taon na ang nakakaraan. Keng! Nagkaroon ng malakas na banggaan ng metal, at si Tang Wulan ay napaatras ng 7 o 8 hakbang sa gilid bago bahagya na tumayo.
Ngunit hindi ito nahulog. Sa simula, noong una niyang na-encounter ang 100 Years Dark Golden Terrier Claw, direkta siyang natangay ng kalaban. Sa ibaba ng tingin sa kanyang Golden Dragon Claws, ang Golden Dragon Claws ay hindi nasira at tila hindi nagbago, ngunit sa sandali ng banggaan, malinaw na naramdaman ni Tangwulan na ang bilis ng pagkonsumo ng kuryente ng kanyang kaluluwa ay tumaas ng husto. Natigilan saglit ang Dark Golden Deer Claw Bear, dahil naramdaman nito ang pagbabago ng Dark Golden Deer Claw nito, at nang tumingin ito sa ibaba, may dagdag na puting marka sa lugar kung saan nagkabanggaan ang Dark Golden Deer Claw at Golden Dragon Claw, at nagkahiwalay ito. Nagkaroon ng konting gap. Ungol, dagandong, dagandong. Ang galit ay umungol at yumanig sa kalangitan, at ang madilim na gintong liwanag sa Dark Golden Deer Claw Bear ay kumalat. Ang mga ice cone at mga bowl ang apoy na nahulog mula sa langit ay nahulog lamang sa saklaw ng madilim na gintong liwanag, at agad na naging pulbos. Para sa Dark Golden Terror Claw Bear, ang pinakamahal na bagay ay ang makapangyarihang pares ng Terrorine Claws nito. Ang kakilakilabot na claws ay nasira, at ito ay lubos na nagalit. Umikot na si XCXC sa gilid sa oras na ito, ang kanyang katawan ay pumailang lang sa hangin, at tahimik na umaatake mula sa gilid. Matapos tumalon ang kanyang katawan, lumiwanag ang ikatlong spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagniningning ang 1,000 taong gulang na purple spirit ring, at ang kanyang katawan ay biglang naging ilusyon. Sa susunod na sandali ng cycle, bigla siyang humiwalay, at naging tatlong magkatulad na XCXC, lahat ay may hawak na double dragon dagger, at tatlong figure ang nag-flash sa isa't isa. Atake ang Dark Golden Deer Claw Bear mula sa iba't ibang direksyon at anggulo. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at ang timing na kanyang pinili ay napakaganda rin, nang si Tangwulan ay binasag ng Dark Golden Deer Claw Bear at tumingin kay Deer Claw mismo. Ding 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 ding, sa sunod-sunod na siksik na boses, walang ideya ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger kung ilang slash ang Dark Golden Deer Claw Bear. Pero nakaharang lahat ng kulay gintong buhok nito. Hindi ito nagdulot ng anumang pinsala. Sa madilim na gininto ang nakakatakot na claw bear na umuungal, sa sandaling lumiwanag ang madilim na gininto ang liwanag, tatlong mga figure ni XCXC ang sabay na napailing, at pagkatapos, ang malaking madilim na gininto ang nakakatakot na kuko nito ay natangay, at ang madilim na gininto ang matalim na talim ay umikot at tinakpan ito ng sabay. Tatlong XCXC. Ang tatlong katawan ni XCXC ay gamulong pabalik upang umiwas. Isang figure lang ang talagang umiwas, ngunit ang dalawa pa ay nabasag lahat, at pagkatapos ay naging liwanag at nawala. Tumalbog si XCXC, tumalon sa hangin ngunit hindi na ng ahas na lumapit pa, ngunit lumayo pa rin. Grabe naman ang depensa ng lalaking ito. Sa sandaling ito, isang asul na liwanag ang nahulog mula sa langit, at ito ay isang malaking sibat ng yelo. Ang sibat ng yelo ay 5 metro ang haba, at ang buong katawan ay nagniningning ng asul na liwanag. Direktang tusukin ang Dark Golden Deer Claw Bear mula sa tuktok ng ulo. Bang! Ang sibat ng yelo ay sumabog, at ang Dark Golden Deer Claw Bear ay niyugyug ang kanyang katawan, itinaas ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang ulo, nang hindi nasaktan. Nagulat si Shu Xiaoyan. Ang kanyang pangalawang espiritong kakayahan, si Ice Spear, ay ang kanyang pinakamalakas na paraan ng pag-atake. Alam mo, ang kanyang kapatid na lalaki ay nagtataglay lamang ng kakayahang espiritu na ito noong siya ay nasa ikatlong singsing ng espiritu, at ang kanyang nag-iisang kapangyarihan sa pag-atake ay napakalakas. Gayunpaman, ang maitim na gininto ang nakakatakot na claw bear na ito ay direktang hinarangan ito ng lakas ng katawan nito. May isip ang kakilakilabot na kapangyarihan nitong nagtatanggol. Bigyan mo ako ng oras. Sumigaw si Guyu, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang lumipad sa kanyang harapan, gumawa ng mga kakaibang kilos ng paisa-isa, at ang mga elemento ng iba't ibang katangian ay nagsimulang dumagsa patungo sa kanya. Ang una, pangalawa, at pangatlo, tatlong singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay aktwal na kumikinang sa parehong oras. Ang kanyang unang kakayahan sa espiritu ay Elemental Tide, at ang kanyang pangalawang kakayahan sa espiritu ay Elemental Control. At ang pangatlong espiritong kakayahan na iyon sa antas ng 1,000 taon, ang pangalan nito ay Elemental Fusion. Sabay-sabay na sumabog ang tatlong elemental na Oiliary Spirit Ability, na naging dahilan upang ang buong katawan ni Guyu ay natakpan ng makulay na halo, na tila isang engkanto na bumababa sa lupa. Gumalaw ang Dark Golden Terrier Claw Bear sa sandaling ito. Hindi niya hinabol si XCXC o inatake si Shu Xiaoyan. Sa halip, hamampos siya ng paalang, parang burol, na bumagsak sa Tangwulan. Kasabay nito, ang Dark Golden Terrorine Claw ay bumaril, at ang Dark Golden Light at Shadow Claws na mahigit 5 metro ang haba ay nahulog mula sa langit at dumiretso sa Tangwulan para bumaril. Kinasusuklaman nito si Tangwulan dahil sa pananakit nito sa Dark Golden Terror Claw, at natural na itinuturing siyang unang target ng pag-atake. Sa isang kislap ng asul na liwanag, tumalbog si Tangwulan. Kasabay nito, ang malalaking trap ng asul na pilak na mga baging ng damo ay lumitaw mula sa lupa, asul at pilak na mga spike. Sa ilalim ng impluensya ng asul at pilak na mga spike tulad ng mga stalagmite,
ang Dark Golden Dainclober ay sumuray-suray sa ilalim ng mga paa nito. Gayunpaman, itinaas nito ang kanyang mga kuko pataas at inatake si Tangwulan na hinayla muli ng Blue-Silver Grass, halatang hindi apektado ng high-frequency oscillation ng Blue-Silver Spike. Sa katunayan, ang asul at pilak na mga spike sa ilalim ng mga paa nito ay hindi man lang makalabas. Hinugot ni Tangwulan ang isa pang asul na pilak na damo, at ang kanyang katawan ay nagbago ng direksyon sa hangin, iniiwasan ang pangalawang pag-atake nito. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng patuloy na liwanag. Gaano man kalakas ang Dark Clover, lalabanan niya ito ngayon. Inikot ni Tangwulan ang kanyang katawan sa ere, sumulyap si Tangwulan sa direksyon ni Guyu, at lumipad ang isang ice wheel sa kanyang paanan. Sinamantala niya ang kanyang lakas para lumipad at lumipat ng direksyon ng 3 beses. Sa halip na tumakbo palayo, diretso siyang sumugod patungo sa Dark Golden Deinonychus Bear. Nakaraan. Gusto lang umatake ng Dark Golden Deinonychus, nang biglang sumugod ang malaking katawan nito. Isang gintong liwanag ang lumitaw kung saan ito nakatayo noon, at ito ay isang gintong tinek. Bagamat hindi pa rin ito masasakta ng Golden Spike na ito, ang lakas at tigas nito ay hindi maihahambing sa mga dating Blue at Silver Spike. Ang katawan ng Dark Golden Deinonychus ay halatang wala sa kontrol ng tuktok na paglipad. Malinaw, walang paraan upang magpatuloy sa pag-atake kay Tangwulan. Sa oras na ito, lumipad na si Tangwulan sa katawan nito. Agad na nag-overlap ang dalawang figure. Ang Dark Golden Terrier Claw Kumamoto ay isang uri ng Soul Beast na may matinding pagnanais na umatake. Bagamat wala sa kontrol ang katawan nito, wala itong pakialam. Hindi pa rin ito masasaktan ng mga gintong baging. Kaya lang, ang malakas na pagkabigla mula rito ay nagpapadilim medyo matamlay ang katawan ng Golden Deinonychus. Si Tangwulan ay nahulog sa ibabaw nito sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Ikan-away ng Dark Golden Dainclober ang kanyang kanang paa, sinusubukang saluhin si Tangwulan hanggang mamatay. Gayunpaman, dahil sa mataas na dalas ng oscillation ng gininto ang asul na pilak na damo, ang bilis ng pag-atake nito ay mas mabagal kaysa karaniwan, at ang kapangyarihan nito ay bahagyang hamina. Tahimik na inilabas ni Tangwulan ang Golden Dragon Claw gamit ang kanyang kanang kamay, at ang dalawang malalaking kuko ay nagbanggaan muli, at nagkaroon ng malutong na tunog. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdusa si Tangwulan. Ginamit niya ang impact ng kanyang katawan mula sa itaas hanggang sa ibaba, at ang Dark Golden Dainclober ay naapektuhan ng Golden Blue-Silver Grass. Nagtagpo ang dalawang panig. Ibinaba ni Tangwulan ang kanyang kanang braso, at iniwas ng Dark Golden Dainclober ang kanang kuko nito palayo. Sa oras na ito, si Tangwulan ay bumagsak sa mga balikat nito. Nakatayo ang daliri ng kanyang kanang paa, at dumampi ito sa gilid ng leeg ng Dark Golden Oracle Bear. Naramdaman na lang ni Tangwulan na nataman siya ng bakal gamit ang kanyang mga daliri sa paa. Alam mo, ang lakas ng katawan niya ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Kung magbabago man siya sa ordinaryong tao, natatakot ako na baka mabali muna ang talampakan niya. Ang Dark Golden Dainclober ay sinipa at ang kanyang leeg ay baluktot. Sa sandaling ito, nakapulupot ang isang baging sa leeg nito, at nabaligtad ang katawan ni Tangwulan. Sa tulong ng paghila ng baging, ang kanyang kanang paa ay inalayan sa likod ng Dark Golden Dainclober, at marahas niyang hinayla ang baging. Lakas ng braso. Ang kanyang malupit na kapangyarihan ay sumabog sa sandaling ito. Parehong nasa himpapawid ngayon ng Dark Golden Terrier Claw Bear at Tangwulan. Nang hilahin ni Tangwulan ang kanyang leeg, ang matalim na pag-atake ng kuko nito ay damapo sa bakanteng espasyo. Ang malaking katawan nito ay direktang nabaligtad sa pamamagitan ng paghila ni Tangwulan sa hangin, at pagkatapos ay binasag patungo sa lupa. Upang lubos na maibigay ang kanyang lakas, ang buong katawan ni Tangwulan ay tumiklap pa atros, na parang nabali ang kanyang baywang, at mabangis na binaligtad ang Dark Golden Dainclober. Kung ito ay nasa lupa, kung saan maaaring samantalahin ng Dark Golden Dainclober, si Tangwulan ay tiyak na sasalungat sa kanyang nakakatakot na kapangyarihan na lampas sa 10,000 katkays, ngunit sa hangin, siya ay nahuli, at si Tangwulan ay sa wakas ito ay tapos na. Boom! Ang malaking katawan ng Dark Golden Dainclober ay nabasag sa lupa, na nagdulot ng marahas na dagandong. Ilang sandali, ang mga palumpong ay lumipad sa lupa, ang Dark Golden Dainclober ay nakahiga sa lupa, at si Tangwulan ay nakaluhod sa likod nito. Ayos din ba ito? Natulala si XCXC, ito ay isang Dark Golden na nakakatakot na Claw Bear. Gayunpaman, sa mga kamay ni Tangwulan, ito ay itinapon lamang. Isang malamig na liwanag ang sumili sa mga mata ni Tangwulan, at ang Golden Dragon Claw gamit ang kanyang kanang kamay ay hinawakan ito, at dumiretso sa leeg ng Dark Golden Dainclober. Ang kanyang leeg ay hindi kasing lakas ng mga buto, at may tiwala siya sa kanyang mga kuko ng gintong dragon. Ngunit sa sandaling ito, muling lumitaw ang madilim na gininto ang liwanag sa Dark Golden Dainclober, at nahulog ang mga kuko ng gintong dragon. Bagamat ang liwanag ay agad na tumagos sa layer ng liwanag na ito, ang lakas ng pag-atake ay naantala din sa isang tiyak na lawak.
Para naman sa katawan ni Tang Wulan, bukod sa mga kuko ng gintong dragon na kayang labanan ang madilim na gininto ang kapangyarihan na ito, hindi ito magagawa ng ibang mga lugar. Sa makatuwid, hindi pa naputol ng Golden Dragon Claw ang leeg ng Dark Golden Deer Claw Bear, lumilipad na ang kanyang katawan sa pagkabigla ng Dark Golden Light. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang Golden Dragon Claw ni Tang Wulan ay nagpakita pa rin ng napakalakas na mapanirang kapangyarihan. Isang piraso ng balat at laman ang kinuha mula sa leeg ng Dark Golden Dane Claw Bear, at bumuhos ang isang malaking daloy ng madilim na pulang dugo, at nagkaroon ng kaunting gintong liwanag sa madilim na pulang dugo nito. Ungol, sa isang masakit na sigaw, tumalbog ang Dark Golden Deinonychus mula sa lupa. Hindi alam kung ilang taon na itong hindi nasugatan, ngunit hindi nito inaasahan na masasaktan ito sa kamay ng isang maliit na tao ngayon. Gayunpaman, ang depensa nito ay talagang malakas, at ang mga Golden Dragon Claws ay hindi mahigpit na nahahawakan, natural na walang posibilidad na pasiglahin ang epekto ng pagdurog. Ang Dark Golden Terrine Claws ay hamampos ng isang pares ng matutulis na kuko, at dalawang claw shadow ang sabay na lumipad palabas, at dumiretso sa Tang Wulan na sinampal. Si Tang Wulan ay nabigla sa hangin sa oras na ito, at malapit ng mapunit. Ang Ice Wheel ni Xu Xiaoyan ay huli na para iligtas, at ang katawan ni Guyu ay napapaligiran ng daloy ng makulay na liwanag, at hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Si Tang Wulan mismo ay nais na i-activate ang Blue-Silver Grass, ngunit nalaman na sa ilalim ng pagkabigla ng madilim na gininto ang liwanag, ang kanyang limang panloob na bahagi ay nasunog, na parabang ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay inalog, at siya ay hindi ma-activate ng ilang sandali. Tapos na. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Sa oras na ito, isang figure ang biglang tumalon mula sa diagonal na saksak, hinuronggan siya, at ganap na nakatiis sa madilim na gintong suntok. Bang! Ang figure ay napunit sa isang iglap, at ang kaluluwa ng bodyguard ay pinasabog, halos agad-agad ay walang natira na mga buto. Ngunit hinuronggan din niya ang nakamamatay na suntok na ito para kay Tang Wulan. Eksi, bulalas ni Tang Wulan. Bagamat ito ay nasa platform ng pag-akyat, hindi talaga ito mamamatay, nakabagay sila sa pakiramdam ng namamatay dito. Gayunpaman, ang katawan ay direktang nabasag, ang ganitong uri ng sakit ay hindi madaling tiisin. Malamang natamaan ng husto si Eksi. Sa sandaling natamon si Eksi, tumalikod siya sa direksyon ng Dark Golden Terrine Bear. Sa oras na iyon, tumingin ang kanyang tingin kay Tang Wulan. Mula sa kanyang mga mata, malinaw na nakita ni Tang Wulan ang determinasyon. Malinaw niyang sinasabi sa kanyang sarili, patayin ito at ipaghiganti siya. Ang misteryosong makalangit na kapangyarihan na gumagana sa wakas ay pinilit na alisin ang impluwensya ng madilim na gininto ang liwanag, at si Tang Wulan ay umikot sa pwesto, iniiwasan ang mga sumunod na pag-atake ng madilim na gininto ang nakakatakot na Claw Bear. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, namumula ang kanyang mga mata, at patuloy siyang gumagalaw, at kasabay nito ay naglabas siya ng asul na pilak na damo upang tulungan siyang magpalit ng direksyon upang maiwasan ang pagtugis sa Dark Golden Deer Claw Bear. Ang Dark Golden Terrine Claw Bear ay nasugatan, na parabang ito ay pumasok sa isang estado ng kabaliwan, hindi alintana sina Xu Xiaoyan at Guyu, hinahabol lang nila si Tang Wulan ng baliw. Ang mga damit ni Tang Wulan ay pinutol ng mga halaman, at siya ay napahiya. Ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Eksi, talagang maghihiganti ako para sa iyo. Paminsan-minsan ay nagpadala si Xu Xiaoyan ng sibat ng yelo, na may epekto sa Dark Golden Deer Claw Bear. Kasabay ng tulong ng lupain, iniiwasan ni Tang Wulan ang pag-atake ng Dark Golden Deer Claw Bear sa bawat pagkakataon. Wulan. Sa sandaling ito, isang soft drink ang tumunog. Agad na kumislap ang mga mata ni Tang Wulan. Muling lumitaw ang mga asol at pilak na spike. Sa pagkakataong ito, hindi ito nakatutok sa Dark Golden Deer Claw Bear, kundi si Tang Wulan mismo. Itinulak ng mga asol na spike ang kanyang katawan sa hangin, iniiwasan ang Dark Golden Deer Claw Bear na sabay na umatake. Naabot na rin niya ang tuktok ng Dark Golden Deer Claw Bear. Sa sandaling ito, sabay-sabay na lumitaw ang apat na sinag ng liwanag sa paligid ng katawan ng Dark Golden Deer Claw Bear. Ang liwanag ng asul, pula, dilaw, at berde ay nag-hover sa isang iglap, na nagiging kakaibang apat na kulay na kadena, na pilit na inilalagay sa lugar. May naramdaman ang Dark Gold Terrine Claw Bear, at ang Dark Gold ay patuloy na bumulwak mula sa kanyang katawan sa gitna ng galit na dagandong. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpigil ng apat na elementong kadena, ang madilim na gintong liwanag na pinakawalan mula sa katawan nito ay patuloy na bumagsak. Hindi makalusot sa hadlang. Nilimitahan lang ito ng elemental lock nang wala pang isang segundo. Ang bibig at ilong ni Guyu ay bumubulwak na ng dugo, na nagpapakita kung gaano siya nadiin sa oras na ito. Ang gininto ang liwanag at anino ay bumagsak mula sa langit, ang ulo at paa ni Tang Wulan, kasama ang gininto ang Dragon Claw sa harap ng kanyang kanang kamay, ay nahulog sa itaas lamang ng ulo ng Dark Golden Deer Claw Bear. Ding! Hinawakan ng Golden Dragon Claws ang ulo ng Dark Golden Deinonychus at itinusok sa fur defense. Ngunit nang sinaksak nito ang bungo nito, naharang ito ng napakatigas na bungo ng Dark Golden Deinonychus. Saglit na natigilan si Tang Wulan. Hindi kaya kahit ang Golden Dragon Claw ay hindi siya kayang patayin. Roar!
Ang Dark Golden Diriclober ay biglang umungal, ang kanyang matitipunong mga braso ay nagpupumilit na manalo, at ang apat na elementong lock ay naputol, naging apat na kulay na liwanag at umindayog sa hangin. Ang dugo ay bumulwak mula sa bibig ni Guyu at marahang nahulog sa mga bisig ni Shu Xiaoyan. Mamatay. Ang mga mata ni Tang Wulan ay ganap na namumula, at ang mga kuko ng gintong dragon ay tumulak pababa sa gitna ng dagandong. Keng 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 keng. Sabay na tumunog ang tahimik at malutong na huni. Ang mga kuko ng gintong dragon ay tila nanginginig, at pagkatapos, ang makapal na braso na itinaas ng Dark Golden Diriclober ay nagyelo sa hangin. Lumubog pababa si Tang Wulan, at ang mga kuko ng gintong dragon ay nakalubog lahat sa ulo nito. Sa kritikal na sandali, ang Golden Dragon Claw Crushing Special Effect ay isinaaktibo. Ang malaking katawan ng Dark Golden Deinonychus ay nanginag, at ang walang malasakit at mabangis na mga mata sa wakas ay nawala ang kanilang hitsura, at ang malaking katawan ay dahan-daang bumagsak habang nanginginig. Ang kakaiba ay ang katawan nito ay walang katulad na espiritual na kapangyarihan tulad ng iba pang mga kaluluwang hayop, ngunit ang bangkay ay naging isang maliit na madilim na gininto ang liwanag, at nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watek. Walang pakialam si Tang Wulan sa lahat ng ito. Sa sandaling nahulog ang Dark Golden Diriclober, tumalo na siya at lumipad patungo sa direksyon ni Guyu at Shu Xiaoyan. Guyu, kamusta? Lumapit siya sa pangalawang babae at nag-aalalang nagtanong. Pumikit si Guyu nang mahigpit at mapatla ang kanyang mukha, ngunit may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nang makita ang ngiti sa kanyang mukha, sa wakas ay gamaan ang loob ni Tang Wulan, hanggat siya ay may malay. Bumalik tayo, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay XCXC. Sa pag-iisip kay XCXC, ang mood na medyo nakaka-relax ay naging tense na naman. Upang mailigtas siya, si XCXC ay direktang pinagdurog-durog ng Dark Golden Horror Claw. Itataas na sana ni Tang Wulan ang kanyang kamay para kunan ng litrato ang kanyang rescue signal. Bigla siyang hinawakan ni Shu Xiaoyan at sinabing, Captain, tingnan mo, ano iyon? Ang tinutukoy niya ay ang lugar kung saan nahulog ang Dark Golden Diriclober. Naisip ni Tang Wulan na may nagbago. Mabilis siyang lumingon, ngunit nakita niya na ang malaking katawan ng dating Dark Golden Diriclober ay naging kaunting Dark Golden Light at nawala. Ngunit, kung saan ito nawala, may isang bagay sa lupa na nagniningning na may madilim na gintong liwanag. Iyon ay tumayo si Tang Wulan at mabilis na naglakad. Nang makita niya ang mga bagay sa lupa, biglang nagulat ang kanyang mga mata. Ito ay isang pag-iral na hindi pa niya nakita noon. Medyo parang mga buto ng palad ng tao, at may dark golden moray patterns. Ito ay tila huwad mula sa halwang metal. Gayunpaman, walang pakiramdam ng metal, at ang texture ay mas malakas, na parang ito mismo ay isang buhay na katawan. Yumuko si Tang Wulan at binuhat ito. Good guy, medyo mabigat ang metacarpal bone na ito. Ibinalik ito ni Tang Wulan kina Shu Xiaoyan at Guyu. Ano ito? Alam mo ba ito? Tanong ni Tang Wulan kay Shu Xiaoyan. Sa pagtingin sa madilim na gininto ang buto, nagpakita rin si Shu Xiaoyan ng nalilitong ekspresyon, hindi ko alam, hindi pa ako nakakita ng ganoong bagay. Iyon ay isang buto ng kaluluwa. Ang mahinang boses ni Guyu ay tumunog, at nabuksan na niya ang kanyang mga mata nang hindi niya alam. Buo ng kaluluwa. Hindi napigilan ni Tang Wulan at Shu Xiaoyan na manginig nang marinig nila ang dalawang salitang ito. Siyempre alam nila kung ano ang soul bone. Iyon ay isang napakabihirang pag-iral sa mundo ng master ng kaluluwa. Ang mga buto ng espiritu at mga singsing ng espiritu ay medyo magkapareho sa ilang mga kahulugan. Ang kaibahan ay kailangan ng spirit ring para sa paglilinang at promosyon ng spirit master. Kapag naabot na ng cultivation ang limitasyon, kailangan ng spirit ring para makapasok sa susunod na kaharian. Ngunit ang mga buto ng kaluluwa ay iba, ang mga buto ng kaluluwa ay hindi ganap na kailangan ng mga master ng kaluluwa, at ang kawalan ng mga buto ng kaluluwa ay hindi nakakaapekto sa paglilinang. Gayunpaman, noong sinaunang panahon, ang buto ng kaluluwa ay isang simbolo ng isang makapangyarihang master ng kaluluwa. Dahil ang pagsasanib ng isang piraso ng buto ng espiritu ay lubos na magpapahusay sa pisikal na kakayahan ng Panginoon ng Espiritu, at kasabay nito, maaari din itong bigyan ng Panginoon ng Espiritu ng kakayahang espiritu na konektado sa buto ng espiritu. Ang pirasong ito sa kamay ni Tang Wulan ay malinaw na ang kanang metacarpal bone. Kung ito ay isang buto ng kaluluwa, pagkatapos ng pagsasanib, ito ay lubos na magpapalakas sa kapangyarihan ng kanang palad, at pagkatapos ay ang mga kakayahan ng kaluluwa ay maiuugnay din sa kanang kamay. Ito ay isang buto ng kaluluwa. Bakit lumilitaw ang isang buto ng kaluluwa? Ito ay isang platform ng pag-akyat ng espiritu, hindi ba ito isang ilusyon na mundo? Kaina-hinalang tanong ni Tang Wulan. Ang mga buto ng kaluluwa ay mga nilalang, hindi mga katawan ng enerhiya tulad ng kapangyarihang espiritual. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng mga buto ng kaluluwa sa platform ng pag-akyat na ito? Malumanay na umiling si Guyu, hindi, sa pagkakaalam ko, ang Ascension Platform ay hindi isang ganap na ilusyon na mundo, ngunit isang mundo sa pagitan ng ilusyon at katotohanan. Ang pangunahing platform ng pag-akyat ay walang alinlangan na pinaka-ilusyon, ngunit mayroon din itong mga tunay na bagay. Umiral, kung hindi, paano natin makukuha ang espiritual na kapangyarihan dito?
Ang hitsura ng buto ng kaluluwa ay nangangahulugan na ang kaluluwang hayop na kakapatay natin ay dapat na maging tagapag-alaga ng platform ng pag-akyat ng espiritu. Guardian of the Ascension Platform. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Tang Wulan. Bilang miyembro ng Spirit Spreading Pagoda, malinaw na alam ni Guyu ang higit pang mga lihim. Sinabi ni Guyu, maging ito ay elementarya, intermediate o mataas na antas na espiritual na pataas na mga plataporma, mayroong mga tagapag-alaga. Ang lahat ng mga espiritual na pataas na plataporma ay talagang isang buo, at ang kabuuan na ito ay nahahati sa tatlong antas na ito. Pumasok sa iba't ibang paraan. Upang harangin ang mga ito at maging mahirap para sa mga espiritong master na makapasok sa mas mataas na antas ng pataas na plataporma mula sa isang mas mababang antas, sila ay dapat na may kapangyarihan lamang na subaybayan ang daigdig at bantay. Responsable sa pagbabantay sa isang napakalakas na kaluluwang hayop. Tulad ng Dark Golden Direct Clover na kakapatay lang natin, sa teorya, imposibleng mapatay ito ng sinumang Spirit Master below level 4. Aksidente ang namatay sa ating mga kamay. At itong mga Spirit Ascending Platform Guardian dahil ang kanilang sariling lakas ay kailangang maging mas malakas, kaya ang pinagmumula ng enerhiya kapag sila ay nilikha ay hindi lamang ang espiritual na kapangyarihan ng orihinal na espiritong hayop, ngunit ang paggamit ng mga espirito, na may mga buto. Walang gantimpala ng espiritual na kapangyarihan, ngunit ang gantimpala ng buto ng espiritu, gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi maaaring alisin sa platform ng espiritual na pagsulong, kaya dapat mong mabilis na makuha ito. Napatulala si Tang Wulan, ngunit, hindi ko ito pinatay mag-isa, mayroon tayong tatlong tao. Ang Soul Bone ay maaaring pagsamahin sa sinumang Soul Master, o sa iyo. Kinaikit ni Guyu ang kanyang mga mata, ano sa palagay mo, maihahambing ba ang lakas ng katawan namin sa iyo? Sa tingin mo ba ay napakadaling pagsamahin ang buto ng espiritu ng Dark Golden Deinonychus? Ang mga katangian natin ay hindi angkop sa lahat, kapag tayo ay nagsama-sama, ito ay hindi maiiwasang mag-backlash, at ito ay mamamatay dito kung hindi ito nagawa. Ang buto ng kaluluwa ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang iyong pisikal na lakas, walang kabuluhan ang iyong pisikal na lakas. Claw, ay fuse mo sa kanang claw, dapat may complementary effects. Ngunit, mayroon na akong Golden Dragon Claw, kasama itong Dark Golden Dane Claw, medyo masasayang ba ito? Nag-alinlangan pa rin si Tang Wulan. Galit na sinabi ni Guyu, syempre hindi, tataas lang ito. Sa katunayan, ang pinakamalakas na bahagi ng Dark Golden Direct Claw Bear ay ang kanang kuko. Hindi ko inaasahan na ito ay malilikha lamang gamit ang kanang Claw Spirit Bone bilang core nito. Ang kanang paa ay dapat talagang ituring bilang isang nakakabit na buto ng espiritu, hindi isa sa 6 na buto ng espiritu sa normal na mga pangyayari. Karaniwan mayroong 6 na buto ng kaluluwa, na kung saan ay ang bungo at gulugod, na tinatawag ding mga buto ng kaluluwa ng katawan, kasama ang mga limbs. Ngunit mayroon ding ilang mga kakaibang buto ng espiritu, o mga buto ng mutant na espiritu na hindi kasama sa listahang ito, kaya tinawag silang mga buto ng panlabas na espiritu. Ang panlabas na buto ng espiritu ay isang mas mahalagang pag-iral kaysa sa normal na buto ng espiritu. Captain, mabilis kang makakapag-merge. Kung wala ka, hindi namin masisira ang depensa nito. Kailangan ng team namin ang kakayahan mong mag-atake ng sobra. Hinikayat din ni Xu Xiaoyan. Siya ang may pinakamasamang pisikal na lakas at malinaw na hindi angkop para sa pagsasanib, at ang kanyang mga kakayahan ay hindi angkop. Kung narito si XCXC, maaaring may posibilidad ng pagpapakumbaba, ngunit patay na si XCXC. Si Tang Wulan ay hindi rin isang taong may tinta. Agad siyang tumango, naupo sa cross legs, at hinawakan ang kanang metacarpal bone sa kanyang mga kamay. Ang pagsipsip ng mga buto ng espiritu ay kapareho ng pagsipsip ng mga singsing ng espiritu, at kailangan lamang itong i-activate gamit ang kapangyarihan ng espiritu. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Zuan Chenggang ay naglabas ng mahinang puting liwanag at sumanib sa buto ng kaluluwa. Ang buto ng kaluluwa ay unti-unting naglabas ng madilim na liwanag, at unti-unting lumitaw ang mga gintong liwanag na spot, na sama-sama sa itim. Ang kanang metacarpal bone ng dark gold na nakakatakot na claw ay dahan-daang lumipad mula sa kamay ni Tang Wulan, nagdrag ng isang strip ng puting liwanag sa likod nito. Ang orihinal na malalim na kulay nito ay unti-unting naging transparent, at ito ay tila isang madilim na gintong kristal. Ang kristal na ito ay unti-unting lumambot sa pag-iniksyon ng puting liwanag, bahagyang baluktot, at nagkaroon ng creamy na pakiramdam. Sa ibabaw ng kanang kamay ni Tang Wulan, muling lumitaw ang mga kaliskis, na nagbigay ng orihinal na puting kapangyarihan ng kaluluwa ng Zuan Chenggang na may malabong gininto ang layer. Ang dark golden cream na katawan ay biglang nanginag ng bahagya, na parang sinusubukang magpumiglas, at may pakiramdam ng ayaw pagsamahin. Sa sandaling ito, isang layer ng gininto ang liwanag at anino ang dumaan mula sa kanang palad ni Tang Wulan. Ito ay isang serye ng mga pinong gininto ang pattern, na mukhang malinaw na hindi ka panipaniwala, ngunit ang mga ito ay nagkukumpulan, na sumasalubong sa madilim na ginto. Idikit. Biglang huminto ang panginginig, at sa isang, swish, ang maitim na ginto, na parang natutunaw sa dagat, ay biglang hinayla sa kanang palad ni Tang Wulan. Biglang lumitaw ang isang layer ng dark gold sa orihinal na maputlang gold scale.
Ang madilim na ginto ay damaloy at nagpaikot-ikot, at mayroong patuloy na pagbabago sa liwanag at dilim. Hindi ko alam kung nagsasama o nahihirapan. Ang hininga sa katawan ni Tang Wulan ay kumikislap din, at ang banayad na pagbabago-bago ng enerhiya ay patuloy na nagbabago, at sa wakas ay bumalik sa kalmado. Ang mga kaliskis ay bumalik sa maputlang ginto, at ang maitim na ginto na dati ay pinagsama sa kanang metacarpal bones ng Dark Golden Deer Claw ay nawala, na parang hindi pa ito umiral. Kahit papaano sa mga mata ni Guyu at Xu Xiaoyan, ang kanyang kanang kamay ay hindi masyadong nagbago, walang lakas, walang scaly na pagkakaiba-iba. Tapos na ba ito? Tanong ni Xu Xiaoyan kay Guyu na may kainahinala. Medyo natarante rin si Guyu, ewan ko ba. Mukhang hindi naman masyadong nagbago. Sa sandaling ito, dahan-daang iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at mayroon ding dampi ng kainahinala sa kanyang mga mata. Kapag pinagsama ang kanang metacarpal bones ng Dark Golden Dane Claw, ang kanyang pakiramdam ay katulad ng kay Guyu at ng iba pa sa labas. Ang enerhiya ng kanang metacarpal bone ng Dark Golden Terrifying Claw ay sumanib sa kanyang kanang kamay. Sa simula, nararamdaman pa rin niya ang mapagmataas na aura sa enerhiyang ito, ngunit, sa lalong madaling panahon, sa kapangyarihan ng kanyang linya ng dugo, ang marahas na aura ay naging banayad, at pagkatapos ay pinaamo ito. Noong una ay inakala ni Tang Wulan na ang pagsasanib ng mga buto ng kaluluwa ng isang napakalakas na soul beast ay tiyak na magdudulot ng sakit tulad noong nabasag niya ang selyo, ngunit ang buong proseso ng pagsasanib ay tila napakadali, na parang walang nangyari. Hindi niya talaga gusto ang pakiramdam na ito, dahil nangangahulugan ito na walang malaking pagbabago sa buong proseso ng pagsasama. Ang kanyang mga kuko ng Golden Dragon ay hindi gaanong bumuti. Tumalbog, tumingin si Tang Wulan sa kanyang kanang kamay at sumimangot. Tila bahagyang nadagdagan ang kanyang lakas, at pagkatapos ay lumakas ng kaunti ang kanyang buong katawan, ngunit ito ay kaunti lang, malayo sa madilim na ginto na kanyang naisip. Ang pagsasanib ng kanang metacarpal bones ng Deinonychus ay dapat magdulot ng lakas. Subukan mo. Nakita ni Guyu ang kanyang pagdududa at lumapit sa kanya at sinabi. Oo. Tumanggo si Tang Wulan at marahas na iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Biglang nagkaroon ng mababang pagsabog ng hangin sa hangin. Ang mga kalamnan ng buong kanang braso ni Tang Wulan ay tila namamaga ng kaunti, at ang mga gintong kaliskis sa kanyang kanang kamay ay kumikinang din. Pumikit siya at tahimik na dinamdam ang pakiramdam ng sumuntok siya. Mukhang tumaas ng humigit kumulang 20% ang lakas. May bakas ng pagkabigo sa mga mata ni Guyu. Talagang marami ang 20%, ngunit iyon ay isang panlabas na buto ng espiritu. Ang panlabas na buto ng espiritu na ipinalalagay na pangalawa lamang sa pambihira ng 100,000 taong spirit ring. Ang epekto na dala ng gayong piraso ng panlabas na buto ng espiritu ay naging 20% lamang na pagtaas ng lakas, na talagang hindi makatwiran. Mayroon bang karagdagang mga kakayahan sa espiritu? Tanong ni Guyu. Walang pag-aalinlangan na umiling si Tang Wulan. Kapag pinagsama ang spirit ring, halatang may mararamdaman ka sa iyong katawan pagkatapos ng pagsasanib. Kung gagamitin mo ang iyong isip upang himukin ito, magkakaroon ng mga espiritong kakayahan na lilito, at magagamit mo ito pagkatapos mong maging mas mahusay. Ngunit sa pagkakataong ito matapos pagsamahin ang kanang metacarpal bone ng Dark Golden Dane Claw, halatang hindi siya masyadong nakaramdam. Parang napakakalma ng lahat. May kanang palad man siya o kanang braso, mukhang hindi naman gaanong nagbago sa orihinal. Ito. Hindi napigilan ni Xu Xiaoyan na sabihin, hindi ba ang soul bone na ito ay magkatulad na import? Umiling si Guyu at sinabing, hindi. Kahit nasa platform ng pag-akyat, kung gusto mong baguhin ang napakalakas na Dark Clover na isang siglo, kailangan mong i-base sa mga buto ng espiritu. Para itong pagbabago ng isang ordinaryong master ng espiritu. Pareho ang espiritual na kapangyarihan. Hindi ito maaaring peke. Kaya lang. Sa isang paggalaw sa puso ni Tang Wulan, ang gininto ang liwanag sa kanyang kanang kamay ay tumaas, at ang Golden Dragon Claw ay pinakawalan. Ang hitsura ng Golden Dragon Claw ay nagpabilog sa kanyang braso, ngunit nakita niya na may kawalang kasiyahan na ang pagbabago ng kanyang braso ay hindi naiiba sa dati. Ganoon din sa kuko ng gintong dragon, ang mga kaliskis na hugis brilyante ay nanatiling pareho, at ang gintong liwanag ay hindi lumalim. Lahat sila ay mukhang normal. Marahil, masyadong malakas ang bloodline power sa kanang braso mo. Direkta nitong nilamon ang kanang metacarpal bones ng Dark Golden Terrifying Claw. Walang magawang sinabi ni Guyu, gayunpaman, kahit na ganito ang kaso, ito ay dapat magkaroon ng isang tiyak na epekto. Oo, imposibleng hindi mag-react. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, alam ng Diyos. Habang nagsasalita, bigla niyang ginalaw ang kanyang mga kuko ng gintong dragon. Kasabay ng pagbuhos ng espiritong kapangyarihan dito. Sa sandaling ito, ibang pakiramdam ang lumitaw. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na bahagyang nanginginig ang mga kuko ng kanyang gintong dragon, at pagkatapos, sa pagitan ng mga daliri ng mga kuko ng gintong dragon, isang malabong maitim na ginto ang kumikislap. Kahit saglit lang ay nahuli pa rin siya. Hoy! Umalis ka na! Lumayo si Tang Wulan kina Guyu at Xu Xiaoyan. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ng kanyang katawan ay ganap na naturok sa Golden Dragon Claws.
Biglang lumiwanag at lumiwanag ang mga kaliski sa ibabaw ng mga kuko ng gintong dragon. Kasabay nito, lumitaw ang isang malabong madilim na ginintoang kulay sa pagitan ng mga daliri. Bagamat hindi halata, talagang umiral. Isang kakaibang pakiramdam ang damaloy sa kanyang puso, at ang daloy ng dugo ni Tang Wulan ay napakabaliw na umikot, umaagos ang dugo sa kanyang kanang palad, at marahas niyang iwinagayway ang Golden Dragon Claw. Biglang, 5 madilim na gininto ang sinag ng liwanag ang sumikat mula sa manipis na hangin. Sa sandaling iyon, ang espiritong kapangyarihan ni Tang Wulan ay nawala ng 1/3 sa isang iglap. Ang dugo ay umaakyat, ngunit siya ay naging mas malakas. Sa pagkakataong ito, nakita rin talaga ito ni Guyu at Shu Xiaoyan. Nang iwagayway ni Tang Wulan ang mga Golden Dragon Claws, isang 3 talampakan ng haba na Dark Golden Claw Shadow ay biglang lumitaw sa dulo ng Golden Dragon Claws. Hindi naman talaga inutil. Ano ang pakiramdam? Nagmamadaling tinanong ni Guyu si Tang Wulan. Tiningnan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay na may pagtataka, may pakiramdam na ang spirit power ay malapit nang lumabas sa katawan. Ito ay nagpapatagal sa pag-atake ng Golden Dragon Claw. Ngunit kinakain ito ang ikatlong bahagi ng spirit power. Wala na. Ito ay mas matindi kaysa sa aking Golden Dragon Claw na ubusin sa normal na mga pangyayari. Nag-uusap sila, at biglang, isang mahinang dagandong ang tumunog, at isang kumikinang na asol na figure ang lumitaw sa kanilang paningin. Isa itong balingkinitang ulo na tila butiki. Mahigit 4 na metro ang haba nito, kung hindi dahil sa cyan light na sumisikat sa katawan nito, ang maitim na berde ng katawan ay maikukubli ng mga halaman. Napakalaki ng ulo, at nakabuka ang bibig, na nagpapakita ng matatalas ng ngipin sa loob. May talas-talas na anggulo sa itaas ng ulo na umaabot pabalik. Ito ay 1,000 taong gulang na umaakyat na dragon. Ang Climbing Dragon, isang uri ng Earth Dragon, ay may kaunting bloodline ng dragon, mabangis na personalidad, malakas na pisikal na lakas, at mahusay na gumamit ng terrain para magsagawa ng sneak attacks. Ang 1,000-year Climbing Dragon ay walang iba kumpara sa Dark Golden Terrifying Clover, ngunit isa rin itong espiritong hayop sa antas ng Flame Demon Lion. Wulan, subukan mo lang ang Golden Dragon Claw mo. Sabi ni Guyu kay Tang Wulan. Isang liwanag ang kumislap sa kamay ni Shu Xiaoyan, at ang eye stick ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Itinaas niya ang Star Wheel eye stick sa kanang kamay, at sinabi sa kanyang bibig, ang mga bituin sa langit, nagniningning, walang hanggang kahanga-hanga, at si Chang Aneng. Isang maliwanag na liwanag ng bituin ang nahulog mula sa langit. Bago ko papala namalayan, gabi na naman, at madilim na ang langit. Ang pag-akyat sa dragon sa loob ng 1,000 taon ay tila nakadama ng ilang panganib, ngunit huli na para umalis. Isang serye ng mga nakamamanghang sinag ng liwanag ang lumitaw sa ilalim nito, ang gulong ng bituin ay tahimik na lumitaw, at ang kadena ng liwanag ng bituin ay naputol, na agad itong inilagay sa lugar. Ito ang unang kakayahan ng kaluluwa ng Star Wheel Ice Wand ni Shu Xiaoyan, ang Star Wheel Chain. Ang Class 0 ay palaging kilala sa pakikipagtulungan sa tacit understanding. Tumalon si Tang Wulan sa kauna-unahang pagkakataon, at ang kanyang espiritong kapangyarihan ay lumakas ng husto sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, wala siyang anumang reserbasyon, at inilipat ang lahat ng kanyang espiritong kapangyarihan sa kanyang kanang kamay na Golden Dragon Claw. Among. Hindi niya direktang ginamit ang mga kuko ng gintong dragon sa pag-atake, sa halip ay tahasan niyang iwinagayway ang kanyang mga kuko hindi kalayuan sa 1,000 taong gulang na umaakyat na dragon. Naramdaman ang hininga ng mga kuko ng gintong dragon, ang mga mata ng 1,000 taong gulang na dragon na gumagapang na nagpupumiglas pa ay biglang nagsiwalat ng kulay ng katakutan. Sa sumunod na sandali, 5 madilim na gininto ang sinag ng liwanag ang dumaan. Ang madilim na gininto ang liwanag ay kumikislap, nang walang tunog, ito ay parang mainit na kutsilyo na isinawsaw sa mantikilya, tahimik na dumaraan. Isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ang agad na bumuhos sa katawan ni Tang Wulan, at ang katawan ng 1,000 taong gulang na dragon climber ay tahimik na nagkapira-piraso. Ibinuka ni Shu Xiaoyan ang kanyang bibig, napakalakas ng pag-atake, ito. Medyo natigilan din si Tang Wulan. Ang 3 talampakang haba na madilim na gininto ang matalas na talim na liwanag at anino, ang lakas ng pag-atake ay nakakatakot, at ito ay hindi hihigit sa kanyang gininto ang Dragon Claw. Bagamat malakas ang kanyang mga kuko ng gininto ang dragon, ang kanyang hanay ng pag-atake ay palaging ang pinakamalaking problema. Tanging ang malapit na nilalang ang tumama sa kalaban upang makagawa ng epekto. Matapos pagsamahin ang kanang metacarpal bones ng Dark Gold na nakakatakot na claw na ito, ang kanyang attack range ay naging mas malakas, at ang kanyang attack power ay tila hindi humina. Bagamat ito ay isang madilim na gininto ang matalas na talam, sa ilalim ng maingat na pagmamasid sa pagkakataong ito, natuklasan niya na mayroon ding mga malabong sukat sa liwanag at anino ng matalim na talam. Iba ito sa orihinal. Ang higit na ikinatuwa ni Tang Wulan ay pagkatapos lamang ng ilang beses na paggamit, natuklasan niya na ang malayuang distansya ng pag-atake ay dapat direktang nauugnay sa kanyang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa pagkakataong ito ay itinurok niya ang natitirang 2/3 ng kanyang espiritong kapangyarihan, at ang saklaw ng kanyang pag-atake ay tumaas sa 5 talampakan. Sa madaling salita, habang tumataas ang kanyang cultivation level,
ang kapangyarihan nitong Golden Dragon Terrifying Claw ay patuloy na tataas. Baka isang araw, maabot niya ang attack distance ng Dark Golden Direct Claw Bear. Oo, habang gumagawa ng mga paghatol, pinangalanan na ni Tang Wulan ang kanyang bagong kakayahan, Golden Dragon Deinonychus. Gayunpaman, kahit na ang lakas ng pag-atake na ito ay malakas, ang presyo na binayaran ay medyo malaki, at ang pagkonsumo ay masyadong malaki. Sa isang labanan, maaari itong gamitin ng 2 o 3 beses ng pinakamarami, at hindi ito ang kaso ng paglabas ng lahat. Binabati kita, tumaas ang saklaw ng pag-atake. Lumapit si Goyu at nakangiting sinabi. Ngunit walang ngiti sa mukha ni Tang Wulan, "Tara na, bumalik tayo kaagad at tingnan kung kumusta si XCXC." Sabay na pinindot nilang 3 ang help signal, at ang liwanag ay kumislap at nawala sa malalim na kagubatan. Isang minuto lamang pagkatapos nilang umalis, lumitaw ang isang pares ng esmeralda berdeng mata sa kailaliman ng kagubatan, at isang nakakatakot at mabangis na aura ang pumuno sa kagubatan. Lumabas ang metal cabinet, at pagkagising ni Tang Wulan, tumalbog siya at lumabas ng metal warehouse. Nakahinga siya ng maluwag ay nakita niya si XCXC, na nakabalot sa kumot at nakaupo doon, nanginginig ang buong katawan. Mukhang hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon ni XCXC, nanginginig ang kanyang buong katawan, ang kanyang mukha ay parang papel, at ang malalaking patak ng pawis ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang noo. Nasa tabi niya si Wu Changkong, at ibinubuhos sa kanyang katawan ang malambot na kaluluwang kapangyarihan ng Zuanchen Art, na tinutulungan siyang patatagin ang kanyang pisikal na estado. Hanggat ang mga tao ay maaaring magising, ito ay nagpapatunay na ang problema ay hindi malaki. Tulad ng para sa kasalukuyang mga salungat na reaksyon ng katawan, maaari silang palaging gumaling. Ito ang karanasang ilang beses nilang nabuod nang pumasok sila sa plataporma ng pag-akyat. Nang makarating siya sa harap ni XCXC, ngumiti si Tang Wulan at sinabing, "Okay lang. Nag-aalala pa rin ako na hindi mo ito mahawakan." Umikot si XCXC, "Bakit okay lang, hindi mo ba ako nakitang nanginginig? Napatay mo na ba?" Tumanggo si Tang Wulan, "Tapos na, maghihiganti ako para sa iyo." Ngumiti si XCXC at sinabing, "Haha, mabuti iyon. Pagkatapos ng lahat, naalis ko ang lalaking iyon, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, at hindi ko na kailangang madamay ito sa psikolohikal na paraan sa hinaharap. Hindi mo pinatay." Lumutang ang boses ni Xu Xiaoyan, at lumabas din sila ni Goyu. Sinabi ni XCXC, "Laging may kinalaman sa akin. Para sa kapakanan ng aking sakit, maaari mo ba akong palamigan sandali?" Ngumiti si Xu Xiaoyan at sinabing, "Ikaw, kung ipinagmamalaki mo, maaari kang maging proud sa iyo." Sinabi ni XCXC, "Hindi ka nagpatuloy sa pagsilip ng malapitan." Umiling si Tang Wulan, "Natatakot akong may mangyari sa iyo, lalabas kami." Siya nga pala, kumuha kami ng isang piraso ng Dark Gold Terrine Chlorite Metacarpal Bone. Sa ngayon, sinabi niya ang tungkol sa pagkuha ng tamang metacarpal bone noon. End of this chapter.